Hi guys! Good morning! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Beats. Ayan, kagigising lang po ni Sia. At yung ate kuya niya nakapasok na. At yan, kumakain po kami. Yung ulam ni Sia is itlog. Siyempre, itlog. Ayan, itlog. Tapos, yung ulam ko naman po is bagong pitas na okra. Ayan, uusok-usok pa yan, bagong pitas. Meron po kasing naglako dito ng okra, 25 yung balot. So, grinab na po natin dahil wala kaming ulam. Ayan, naglaga po tayo, tas kakain din po ako. At ayan, meron po tayong sausawan tuyo, kalamansi with sili. Para masarap po yung kainan natin. Ayan po guys, kain muna tayo. Yan, ang galing na po ni Sia, marunong na po siyang mag-pray. So, kakain muna kami bago maligo si Sia. At saka, yung panahon po namin is katamtaman lang po yung okay. Kasi kalahati mainit, kalahati makulimlim, at mahangin. At saka kagabi ang lakas po ng ulan. Yan pa, tayo po guys, kain. Sausa natin yung okra sa tuyo. Ang sarap. Bagong pitas pa lang. At saka, sakto lang po yung yung laki. Wow! Kakain si Sia. Wow! Si Papa Beats nandun sa kwarto nagsasounds. Hindi namin inisturbo. Kakain na lang yun kung gusto niyang kumain. Iiwan na lang po ako sa pasok ko. Niiwan na lang po daw siya. Hindi na pa ako sumasama dun kay Sia pag papasok. Nahatid na lang po siya ni Papa Beats. Tapos kukunin nga. Tas pagka Friday naman, sumasama po ako dahil sweeper namin. At saka kami po yung nagluluto sa araw na yun. Kami po yung naka-assign. Kasi kada araw po yung nila snack, linuluto. Bali, hindi na po sila pinadadala ng snack. Para iwas junk food. Hanghang. Ay, pagtumpok, kunmarang maanghang daw. Meron Kasi gusto ko talaga yung yung may maanghang na nalalasahan pa akong anghang. Manimis na miss pa yung okra dahil bagong pitas. bagong pitas ng okra. Wow! Yummy! Sige nga kayo. Kumanin mo. Kaon, nakaligo ka na. Sabi ni teacher, kain ka ng utan. Ang kumakain na ako. At saka, pagkahatid niya kay Sia ni Papa Beats, dadaan mo na siya sa school ni Chrislyn, nahatiran ng pagkain para sa tanghali dahil hindi ko pinadala yung kanin niya dahil wala po kaming malutong ulam. Ibibili na lang po namin si Chrislyn ng isang pritong manok para ulam niya sa tanghali. At saka parang hindi ginaganahan si Chrislyn kumain pag lahat po yung pagkain niya is malamig. Minsan kunti lang po yung nababawas sa baon niya. Sermon po tayo ng sermon. At buti na lang hindi na niya po tinatapon. Kasi nung grade 1,
Nakakita po siya na tinatapon yung pagkain niya. Palaging ubos yung pala tinatapon niya sa sa basurahan. Pinagalitan ko, pinagsabihan ko. Kung hindi ka kakain, mabuti pang ibigay mo sa mga classmate mo na walang baon. Lahat naman po sila may baon. Sarap ng okra. At si Pix, nakarating na po sa amin ng safety. Mag-aasikaso po yun sa sa mga papilis na dapat kunin niya. Dahil magpupunta muna siya ng Maynila. Doon muna siya makikipagsapalaran na habang naka-reserve pa lang siya sa sa pinag-applyan niya. Manila, bakit di kami nilalamig? Dito lang, doon na po siya. At saka meron na nabanggit si Pix sa akin nung magpunta po siya nung October 5, last appointment niya doon. Meron po siyang nabanggit sa akin na parang nakakaawa kasi pero hindi natin alam kung anong dahilan po. Ewan ko kung nakita po niyo noong sinama ko po ni Pix yung briefing na kailangan isama yung magulang na ako po yung sinama. Tapos sabi niya, "Ma, natatandaan mo pa ba yung tao na nung time ng mag-briefing?" "Oo, bakit?" "Yung nag-briefing sa kanila." "Kung bakit?" Sa kasawiang palad, iwan ko, hindi namin alam. Nabalitaan na lang po niya na parang binaril daw. Iwan ko lang. Noong October 4 ng gabi. Sa ko naman, parang mabait yung tao. Hindi lang po natin alam kung ano talaga. Basta ganun po yung nangyari. Na para naman po ako, pakiramdam ko is naawa po ako. Kung ko lang kung ano po yung dahilan. Basta ganun. Yung nag-briefing sa kanila. Yun po yung nangyari. Parang ganun. Meron bang talagang mga taong ganyan? Parang hayop nga. Naawa tayo na ganun yung mangyayari na pinapatay, ganun. Basta yun nakwento ko lang po. Napaisip kasi parang mabait naman yun. Mukhang mabait. Iwan lang natin. Baka may atraso po siya. Hindi po natin alam. Basta yun lang po yung nabanggit ni Pix pag uwi niya. Pagkagaling doon sa pinag-applyan po niya. Doon sa city. Minsan nga, naisip ko din si Pix pag nagpupunta po ng city. Gabi na po nakakawi kasi malayo. Hindi na po ako mapakali. Chinachat ko talaga siya na, "Anong oras ka uwi?" Das baka dumaan pa kila Bustipin. Chinachat ko siya, "Anong oras ka uwi? Asan ka na ba ngayon?" Nagre-reply naman po siya, sabi niya na, "Nagpapahinga lang po ako, mama." Tumabi muna siya, sumilong dahil mainit or umulan, sumilong muna siya. Kaya medyo na po siya na nalilit pong umuwi. Viewers, tapos na po ako kumain. Tapos na po siyang kumain. At saka yung sausawan ko parang naparami yata yung
yung sili. Lumalabas yung sipon natin. Ayan. 4 na lang po. Kasi masarap pa po siya dahil bagong pitas. Manamis-namis pa. At naliligo pa po si Papa Bits. Kasunod lang maliligo ay si Sia. Maaga pa naman. Mga alas 9 pa lang. Alas 9:14. Ubusan. Plano po tayong maglaba ngayon. Pero hintayin ko lang muna sila Kreslin at saka Sansan mayang hapon para kapasama po yung uniform nila dahil Merkulis bukas wash day. So mamayang hapon tayo maglalaba. Naligpit ko na po yung mga nilabhan ko sa una. Maliwalas na po sa labas, walang mga sinampay. At saka nakapagdinis na po tayo ng extension. Nakapanhugas. Ayun, hinintay lang po natin na magising si Sia. Kasi dinadahan-dahan ko lang po nagisingin si Kreslin at saka si Sansan. Pinangangalabit ko lang para po hindi po magising si Sia. Si Kreslin nga, pagkadating sa eskulaan, parang lubat yan. Kasi anong oras pala natin ginigising, papasok sila alas 7. Kasi pinapasabay ko na lang po sa kuya niya para hindi na magbalik-balik po si Papa Bits dahil nagtitipid tayo sa gasolina. Kasi nakakaano po kung si Sansan po yung inuuna na ihatid mga 6:30. Tapos babalik naman si Papa Bits dito, ihatid si Kreslin 7:25. So, inisip ko na lang na sabay na lang po silang ihatid. Medyo pinapalit ko na lang papasukin si Sansan. Imbis mga 6:30 pa lang po siya pupunta ng eskwelahan, pinapagsabay ko na lang po sila mga 7:15 or 10 yung pagpahatid ko sa kanila dahil pareho po yung nila flag ceremony 7:30 at kinakailangan po 7:30 nandoon na po sila, hindi pa magsi 7:30 nandoon na po sila dahil para po makapag flag ceremony dahil yun po doon po nag-attendance yung mga teacher pag nakatatlong late na sa flag ceremony nila, binabasi nila na isang araw na po yan na absent. Sayang naman yung effort ng mga bata, palaging present po, palaging pumapasok, tapos maanhal lang po sila ng absent ng dahil lang sa late na nalilate sila sa flag ceremony. At saka ngayon si Sansan rin maraming activities po na hinaharap dahil papalapit na po yung intrams nila. October 19 siguro or 16. So palagi po siyang gabi na nakakauwi dahil nagpa-practice po siya ng banda. Palagi po silang nagpa-practice ngayon ng banda kasi sa November basta sa mga November, hindi ko nakalimutan ko yung pizza. Meron po silang competition. Tapos magi-exam na naman po sila sa isang week. So ayan. Parang naano ako kay Sansan dahil pag umuwi dito, basang-basa yung t-shirt niya. Puti pa naman. Sabi ko sa kanya, magdala ka ng extra t-shirt dahil palagi po kayong pa-practice ng banda. Siyempre pawisan. Para hindi naman po yung puti mo nagiging parang basahan yung yung hitsura. Kasi yung drum po yung niya,
dala. Okay lang kung yung xylophone ba yun? Okay lang. Pero yung banda naman, lalo na yung banda na tatlo, dungis talaga yung suot. Natatawa po ako kay Papa Bits. Kasi wala naman po dito ngayon si Pix. Kasi si Pix lang naman po yung natutulog doon sa kwarto. Ngayon, siya na naman po yung pumalit. Nandun po siya sa kwarto natutulog. Natatawa pa ako dahil yung speaker niya bit na niya talaga. Tapos kanina, binitbit niya po yung speaker dito sa extension. Sabi ko sa kanya, ba't may nilabas yung yung speaker mo? Dapat doon ka lang sa loob ng kwarto. Dahil kahit magpatugtog ka doon, hindi naririnig dito sa labas. Hindi naririnig sa Ngayon, nakatugtog yung niya. Yung speaker niya. Kasi habit talaga ni Papa Bits. Magpa-sounds ng magpa-sounds. Parang hindi na po ako ginaganahan mag-vlog pag naunahan po tayo ni Papa Bits na magpa-sounds. Kasi malakas yung pagpa-sounds niya. Tapos yung internet mahina, papatay-patay. Yun, hindi niya pinapatay, parang on and off yung speaker niya na parang pakinggan. Pag sinasaway naman natin ni Papa Bits, yun, nag po siya, nagbabagulbul. Kasi nagagalit daw pa ako nga nagpapasounds. Sabi ko naman, hindi naman po ako nagagalit sa pagpapasounds. Pag alam mo naman na nag-ano kami, nag-vlog, patayin mo muna or pahinaan. Ayaw mo naman sumama sa pag-vlog namin. Kaya, bigyan mo kami ng chance na makapag-vlog. Kasi habit niya talaga yung yung magpa-sounds kahit yung nga sabi ko nga kahit natutulog pa kami kasi maaga naman po siyang nagigising, mga alas 5 pa lang nagigising na yan, magkakape, ng tubig, magpapa agas dahil imbakan yung drum, tas drum sa sa CR. Yun po yung gawain niya kada umaga, tas magkakape. Yun, magpapasounds na. Kung Sabado Linggo, gusto ko po yung hindi magising ng maaga pa. Jesus, kay nagpapasounds na siya, nagpapasounds. Nagkakaano po kami sa papasounds, parang nagkaka-empathy po kami. Walang problema naman yung pagpapasound, basta lang, sakto lang po yung yung lakas. Tapos parang hindi siya nabibingi, katabi niya yung speaker, ganon pa siya, agoy. Minsan sinasabihan nga ni Sia, Papa Bits, ano ba kung nangyayari sa sa sounds mo? Bakit paputol-putol? Kasi pag naglo-loading yun, stop. Tapos sinahayaan lang po niya. Tapos magre-restore naman yung internet. Tutunog naman yung speaker na parang magugulat ka. Kasi hinahayaan lang po niya na gumana uli yung internet. Sabi ko sa kanya, pahinaan mo yan. Parang nakakahiya sa kapitbahay natin yung sounds mo palaging pawala-wala, putol-putol. Sabi pa nga ni Sia, naglilidong. Yan, nabibisi na si Bulilit. Nahawakan po niya yung isa kong cellphone. Nihintay lang po namin si Papa Bits na matapos maligo. At susunod na po siya. Dahil papasok na siya sa school. Tapos bukas Miyerkules, walang klase si Sia. Kasi kada Miyerkules po walang klase sila dahil deliver po ng feeding nila. Nagre-receive po yung mga teacher ng daycare. Deliver po galing ng DSWD. Nakakaano po tayo sa daycare natin, nakaka-save dahil hindi po obligado natin na bumili ng pang-snack nila. Hindi katulad kay Chrislyn na may snack po sila kada mga alas 9 po yung snack nila, bibilhan mo talaga. Kasi kakaawa naman po yung bata na
magi-snack yung iba, pinaka-resist, sila wala. Pero hindi po sila nakakalabas. Kaya nga, pinapadalhan na lang po sila ng snack ng teacher nila at hindi pinabibigyan ng pera para yung mga bata hindi labas ng labas. Kasi ngayon, yung room ni Chrislyn, medyo may kalayuan na sa room nila. Di tulad ng grade 1 na nandyan lang po sa tapat. Pero, binibigyan ko din naman po si Chrislyn ng pera, mga 10 pesos. Binibili po niya pag labas na sa hapon. Sinusundo na po siya ni Papa Bits. Kasi dadaanan nila yung kantin. Bumibili na po siya. Tapos, nadadala po niya dito sa bahay yung binibili niya. Nakaka-share pa si Sia. Si Sia naman, pag sobra-sobra yung snack nila na pinadadala, nakakatikim din po yung atin niya. Bali, parang nag-give and take po sila. Nagsishare-share po sila sa kanilang snack. At hindi po ako nag-stack ng ng snack dito na halimbawa, bibili ka, sasabihin mo pang 1 week. Ako hindi, nadudubli tuloy dahil pag gusto nilang kumain, kakain, hindi umaabot sa inaano mong araw na bali 1 week, hindi umaabot, nauubos. Kaya inano ko na bibili na lang kada pasok nila, bibili na lang. Hindi na lang po tayo nag-stock dahil parang nadudubli kasi inuubos nila. Ay sige na. Tapos na si Kwan. Si Papa Bits. Sino makarigo na? Inuubos nila kasi mga bata nga pag nakakita na may pagkain diyan, kakain nila parang palaging gutom kumakain. Na naman tayo na papagbawalan. Kaya yun nga, sabi ko na nadudubli gastos po tayo. Mabuti na yung kada bibili lang. Kasi parang nababudget pa na mo kung magkano lang. Yung Yakult nga tag 12 na yung isa. Noon 10 lang, ngayon 12 na. Yung Chucky na binibili natin yung maliit lang noon 13 pesos, ngayon 15 or 16 na yata. Tapos yung mga biskwit tag 8 pa lang noon, ngayon makakabili ka na merong 9 or 10 yung isa. Ang sarap magtinda kung mayroon lang po puhunan. Kasi mga mahal na yung bilihin. Yung nabili ko nga kahapon nung isang araw na itlog, yung jumbo, yung malaki. Yung half tray 136. Sabi ko, bakit may 36 pa? Ganun. Tapos, di ba half tray 15 pieces. Inano ko para binilang ko kung halimbawa ibenta tag 10, meron ka namang tag 10 136, parang may ganansya ka na 14 yata, iwan ko. Pero sa iba sa tindahan, yung itlog hindi pareho yung presyo yung nagtitinda dito. Makakabili ka ng 10, may 11, may 12, pero depende sa size ng itlog. Kasi yung pinakamura na itlog, maliit na po, para na lang po siyang sing laki lang po siya ng itlog ng pugo. Yun, siguro ko 90 yung half tray, pero maliit na po siya, maliit. Di katulad nung nabili ko kahapon na parang kontento ka. Yan. Malaki po siya. Malaking itlog. 136 yung half tray. So, bali na 272 yung tray. Malaki na yung inano ng mga itlog kasi para dati-dati bumibili po tayo ng 1 tray. Ganito 200
220 lang, 220, 230. Ngayon, agoy. Malaki na po yung inano niya, inumin to. Pati yung 5 kilos na bigas. Bumili po tayo kahapon kasi palagi naman po si Pix yung pinabibili ko ng bigas. Kahapon, or nung isang araw, ako po yung bumili. Yung binibili kong bigas na tag 5 kilos, yung Palawan, minsan naman Ivory. Tapos, Jaguar. At alam ko naman yung Jaguar, medyo may kamahalan din po siya dahil parang espesyal na bigas. Yung pinakamura-mura, Palawan at saka Ivory. Nabibili ko lang po yan ng 220 yung 5 kilos o 225. Kahapon nako po. Yung 5 kilos na Palawan, 270 na. 270 na po yung 5 kilos. Minsan nga naisip ko, hindi na lang po tayo kumain. Inom na lang po tayo ng tubig or magkape. Sa bagay, ako naman po, hindi naman po talaga ako mahilig kumain. Kaya ko po yung isang araw hindi kumain hanggang sa isang araw pa. Basta hindi po talaga ako hilig kumain ng ano. Nakakatawa nga ako dahil minsan naisip ko na nauubos yung 5 kilo na bigas na bili ko na ano ko lang natatandaan nakaisa or dalawa lang po ako kumain. Wala na po yung yung 5 kilos na bigas pala. Sinakari ko na siya. Friends, papasok na po ako. Sige na. Papasok na si Sia. Ang galing-galing na yan ni Sia. Hindi na po nagpapabantay. Ayan, naglaga uli po tayo ng nag-okra dahil nagpaluto si Papa Bits. Dahil pagbalik niya, kakain din po siya. Ayan, hinanda lang po natin. Yan, fresh na fresh po yung okra. Yun, mag-isa na lang po tayo. Na pumasok na lahat. At saka, hihinga muna tayo ng malalim. Kasi po, alam nyo naman po yung mayroong estudyante. Talagang walang sinasayang na oras. Gigising po tayo ng madaling araw, magsasaing. Tapos minsan, pag nakasaing po ako, halimbawa, basta sanay ka na talaga magising ng maaga, kahit kulang ka sa tulog sa gabi. Pagdating ng umaga, sa oras na magigising ka talaga. Kasi yung nagpapagising po sa atin, yung tawag ng kalikasan. Na wiwiwi tayo pag banda alas 3, tas alas 4, minsan yun alas 3 or alas 2 ng madaling araw nagigising na po tayo dahil nawiwiwi tayo, tapos masakit naman po sa puson yung pinipigilan mo yung wiwing-wiwi ka na, masakit sa tas parang umakyat sa ulo, yung pinipigilan mo lang, sasabihin mo mamaya ka na babangon kasi malayo pa ang alas 4 or alas 5. Yun, di ka tuloy nakatulog. Minsan naman po yun, nagigising tayo alas 2 ng madaling araw, tas hindi naman po tayo nakakabalik ng tulog. Minsan na didisgrasya pag gigising pa ako ng alas 2, halimbawa gigising ako ng alas 2, nagsasaing na lang po ako, naka-rice cooker naman, nagsasaing na lang po ako na baka makatulog ulit ako para pag nagising ako ulit, meron na po tayong sinaing. Madali lang naman po yung lulutuin na baon ng mga bata. Halimbawa may babaonin nilang ulam na hotdog, ham, tosino. Ngayon wala na po kaming stock. Maghihintay pa po kami kay Mama Walin. Ayuda ni Mama Walin sa mga bata. So ayun, si Chrislyn nga hindi ko nalutuan ng
ulam dahil wala na pong pambaon nila dito. Pinabilang ko na lang po ng isang pritong manok kay Papa Beach, tag 23. Ay nako, maraming pumapasok sa mga isipan natin kung anong dapat. Pero okay lang, laban lang sa buhay, huwag susuko. Yan, tapos na naman po tayong maghugas uli. Yung pinagkainan namin yan. At mamayang alas 12 pa yun susunduin si Sia, pero nagpupunta si Papa Bis doon mga 15 to 12. Kasi yung ano nila, bali pinaka snack or pananghalian na. Kasi second session si Sia, 11:30 kumakain. Tapos yung naka-assign na sweeper ngayon na mga bata, nanay naman po yung gumagawa. Yun, sila po yung naglilinis, nagayos ng lamis, misa, mga upuan, inilalagay sa misa. Tapos may nagwawalis. Ako yung sweeper ko, yung ginagawa ko, ako yung nagliligpit ng mga pinggan. Tapos yung plate mat ba yun? Yung tawag doon. Kasi may plate mat po sila, yung mga bata, na para yung kalat hindi mapunta sa misa. Ako po yung ako po yung nagliligpit. Tapos ako po yung naghuhugas. Yung bali 4 kami, isa lalaki, yung lalaki yung nagmamap. Yung 2 babae, sila po yung nag-aayos, tapos yung nagwawalis. Ako yung nagliligpit ng mga plato, naghugas. Pati yung plate mat kasi parang plastic po siya. Pinupunasan din ng malinis na basahan, yung puti. Tapos parang bahay lang naman po yung nila doon, yung pinaka-school nila, room nila Sia, parang bahay lang. Na yung may gamit. Kumpleto. Hindi naman sa kumpleto. May ref po sila doon dahil yung mga pagkain nila ref. Tapos katambak yung nila doon, pancake, tapos maraming itlog, meron pong mga gatas, yung pambata kain, basta wala pong makikita na juice. Kasi pinagbabawal po sa sa mga bata. Kaya nasasabi po na nakakasib po tayo kay Sia na daycare. Kasi meron po silang feeding. Yung kada Friday po nila, champurado. Tapos minsan sinaswap na lang. Halimbawa yung para Friday na pagkain ginagawa sa Lunes, parang sinaswap na lang, binabaliktad para yung mga bata hindi naman po po sila maumay, yung maumay ba. Pero talaga, matatawa ka sa mga bata dahil yung ayaw nilang kainin dito sa bahay, nakakain po nila doon sa school nila. Dahil sasabihin ng teacher, pag hindi naubos, ilalagay natin, halimbawa lang, yung panakot, halimbawa, yung hindi makaubos sa pagkain, ilalagay ko sa CR, tapos isasarado ko, tapos papatayin yung ilaw. Yung mga bata nakikinig naman. Si Sia, hindi mo talaga kasi kain talaga yung ni Sia. Tapos parang nabibilib si Tita yan kay Sia dahil pag kumain si Sia, yung kanin niya parang po niya, isinasegregate, parang yung kakain ba na yung malinis yung pinggan. Natatawa si Tita yan. Sabi ni Tita yan, si Sia daw marunong sa table manners. Kasi yun naman po yung pinagagawa ko dito sa kanila. Dapat yung kanin walang tira sa pinggan. Tapos yung misa walang kalat. Pag may nahulog na kahit isang kanin, pinapupulot ko, pinapabalik ko sa pinggan. Kasi malinis naman po tong misa na ginagamit namin. Sabi ko, wag kayong magsasayang ng pagkain.
Dahil maraming bata po yung hindi po nakakain. Maswerte nga kayo, meron po kayong kinakain. Yung ibang bata. Meron nga ako yung bata nga doon sa merkado na nakikita ko siya, grade 2 pala siya, yung nanglilimos ba, nanghihingi ng kada 5. Tas yung bata, parang kilala niya po ako. Pag nakita talaga ako kung saan po kami magkikita, hihingi talaga yan. Binibigyan ko minsan ng 10, 5, pero hindi malaki sa kay. Sabi niya, te, pengi 5, kasi wala akong papel. Ganun. Tapos, nung magpunta po ako sa eskwelahan nila, Chrislyn, nakita ko yung bata, nasa unhan lang sa room ni Chrislyn. Nag-aaral pala. Tapos yung saging niya na nilagang saging, nagbibinta po siya. Yung saging ba na mukhang hindi ka bibili kasi parang nangungulubot na at malamig na siguro na malamig. Sabi ko sa kanya, ibigyan ko siya, minsan binigyan ko ng 20. Ako, sige, uwi ka na lang. Dalhin mo na lang yan na saging. Kainin mo na lang yan. Uwi nyo sa bahay. Para hindi ka na dyan kasi nandyan siya sa harapan ng 7-Eleven. Tapos pag nakikita ni Papa Bits yung bata, sasabihin kagad ni Papa Bits, ayan, nandyan na yung yung ampon mo. Kasi pag nakikita ko talaga siya, binibigyan. Tapos lumalapit. Minsan wala po akong barya. Sabi ko, yan lang po yung barya ko, 3. Sige, sabi, sige, okay na yan kasi ibibili daw po nila ng tubig. Parang naano ko sa bata na yan. Parang parang naawa kasi porsigido po siya, porsigido. Tapos nakita ko nga nung isang araw yung bag niya parang masisira na. So, kawawa naman po itong bata. Naghanap naman po ako dito ng mga bag na pwede sa kanya. Hindi naman po pwede kasi pambabae, lalaki. Kasi may mga bag naman po dito si Chrislyn na hindi nagagamit. Ipambabae naman, hindi bagay po sa kanya kasi lalaki. Grade 2 na din po siya, grade 2. Tapos, nung bumili po ako ng bigas, nakita po niya ako. Tapos, umuna na makita ko siya. Yun, nakadali rin ng 5 pesos. Hanggang doon lang naman po yung pagbibigay ko sa kanya, hindi ko dinalakihan. Pagkain talaga yung purpose ng mga hinihingi niya. Kasi nalaman ko noon, sabi niya, yung papa niya daw is na-disgrasya sa motor. Siya nagkaroon din ng sugat. Tinanong ko, saan nanggaling yung sugat mo? Kala ko na natumba siya na sa lalaro, ganun. Angkas pala siya ng motor. Na-disgrasya daw sila ng papa niya. Yan, si Papa Bits naman po yung kakain. Okra din po yung Kain tayo, guys. yung ulam niya. Okra lang. Okra muna. Kasi nakakasawa na yung karne. Kasawa na yung walang pambili. Finally, ang bilis ng oras, alas 12 na. At ayan na si Sia, labasan na nila. At sinundo na. Nakauwi na si Sia! Ayan, yung estudyante namin. Good girl and big girl na po siya. Sinasabi ko, yan, maraming dala si Sia. Yung snack nila pinadala dahil bukas walang klase nila dahil Merkulis delivery ng po nila snack.